Okay. Pakilala mo ng sarili mo since bago ka sa industriya. Hello everyone, I'm Ralph Christian Engel. Please do support me in Viva Max. Yan. Paano nag-start yung career mo sa Viva Max? Nag-umpisa po talaga ako dati, pageant, extra. Hanggang sa may nag-PM lang po sa akin na hindi ko kilala, si Mami Jojo. Yung PM siya sa akin dati. Bata pa ako, tapos akala ko scam pa. Kasi sabi ko out of nowhere may magpe-PM sa akin na hindi naman ako nag-audition. Wala naman ako sinasalihan na kahit ano. Nabigla lang ako, tapos hindi pa ako agad daw. Dapat matagal na ako nakasama kaso akala ko kasi scam talaga. Kaya hindi ko pinapansin. Hanggang dumating yung pandemic, sabi ko wala nang taping kasi. Wala yung mga pa-extra wala na rin pageant. Sabi ko kailangan ko ng extra income. Sabi ko why not subukan ko, wala namang mawawala sa akin kung scam. Dinala ko nagdala ng mga gamit ko ganun. Tapos ayun, after a few weeks nakita nila ako, kilala nila ako, bigyan agad nila ako ng project, pero pa-extra lang naman siya. Pero as diva artist na, hindi na siya yung katulad ng ginagawa ko dati na talent lang. Hindi ka nagdalawang isip na yung maghubad? Siyempre Viva Max yan. Sa paghuhubad naman, medyo alangan din ako kasi sabi ko may camera na eh. Hindi siya katulad ng pagpapageant, pag-bikini open, hindi siya ganun eh. Sabi ko may camera na, tapos acting, tapos with sex pa. Ayun, sabi ko, hindi ko alam kung kakayanin ko. Pinag-isipan ko rin naman siya, tapos tinanong din naman nila ako kasi kung ano yung mga limits ko kapag nag-acting na pag nasa ayun. So, kumusta ang experience sa lab scene? Ayun, nagpa-plaster ka? Yes po, nagpa-plaster ako. Kasi sabi nila required daw eh. Okay. Ayun, kaya, pero wala rin naman kasi ako idea. Sabi ko nga paano, nung una talaga, pagpasok ko din wala akong idea, akala ko muna walang plaster, yung mga ganun. Pero nung nalaman ko, nung first time ko na sabi mo nilalagay pala, akala ko, nakahubad talaga ito na ganun. Ayun, masaya yung experience ko sa lab scene kasi, well, no-open up ako sa iba't ibang klase ng industry, kunyari, sa pag-acting. Kasi syempre pangarap ko na rin man na talaga to, nung bata pa, pag-artista. Kasi nga, gusto ko dapat sumabay talaga sa iyapak ni Daddy. Hindi lang katulad ng sana kasi ako hindi ako tulad ni Daddy na magaling kumanta. Wala akong talent. Pagtatalent ko lang tapos fire dance, ayun ang mga talent ko. Mga unique na talent, pero yung mga common na ang hirap gawin. Yung katulad na, kunyari, di ba, pag nag-artista ka, kunyari, katulad sa mga sumali ka sa showtime, dapat marunong ako kumanta, marunong ako sumayaw, kasi doon ka na alternating nan eh. Sabi ko, paano naman ako na hindi ako marunong? Sabi ko, acting lang alam ko. Sabi ko, magpatawa, mga gano'n. Ayun lang mga alam ko eh. Kaya nung sa Benzin, sabi ko, maganda rin na opportunity siya sa akin kasi natututo ako sa mga iba't ibang klase ng pag-acting. Etong salisihan ang ang biggest break mo so far? Yes po, ito. Ito pa lang talaga yung first supporting lead ko. Hindi pa ako nakakaranas ng lead. Ito pa lang talaga. Kaya sabi ko, pinag-ibihan ko sa palabas na ito. Sabi ko kasi, ito na yun eh. Dapat medyo ibigay ko na lahat. Sabi ko gano'n. So, gaano mo binigay lahat? Hindi ba kami mabibitin sa'yo? Hindi naman. Binigay ko, tinodo ko, medyo kahit pressure ako. Kasi sa first time kong a-acting mismo sa camera na walang practice pa ako nun kasi ilang days lang yun. Sinabihan ako na ako yung isasalang ko. Paano to? Sabi ko nun, hindi ko na-practice yung script. Bale, kabado talaga ako. Tapos nung first day, okay naman yung takbo ng nahirapan lang ako yung sa bed scene. Yung first time ko ng bed scene. Kasi sabi ko, hindi ko alam kung paano ko i-handle. Hindi ko alam kung paano ko hahawakan yung babae. Hindi mapapastusan. Oo. Kaya nung sa part na yun, nahihirapan ako kasi habang ina-acting namin yung sa bed scene, may bago mag-bed scene, may mga sasabihin pa ako na mas nahihirapan ako kasi sabi ko, imbis na nagpo-focus na ako sa bed scene, may dialogue pa. Nahihirapan ako doon kasi parang dapat nasa isip ko yung bed scene ko paano ko gagawin. Medyo nauutal-utal ako doon sa
sasabihin ko dapat sa dialogue ko. Tinablang ka ba sa beds? Sa Ah. love scene? Tinablang ka ba? Kasi iba talaga yung pressure na nararamdaman ko that time. Yung kaba ko habang umahawak ako, di ba pag umahawak ako, hindi ko alam kung makikita pero sana hindi nakita kasi sa totoo nanginginig ako nung hinahawakan ko yung ano habang ginaganon ko siya. Sino yung kalab scene mo? Both po parehas Sino meron. yung nanginginig ka? Kay Amabela. Nahawakan mo yung dibdib. Pababa kasi yun pag ano. Kinakabahan ako ng sobra. Pero hindi ka naman virgin. Hindi na ba? Kinakabahan lang talaga ako. In camera na. Ano, yung First mga- time, sabi ko ganun, hindi ko kaya, nahihirapan ako, hindi ko alam kung paano ko i-execute. Hirap na hirap ako talaga, pero nagawa ko naman siya dahil sa guide din ng mga kasama ko. Rapid na mo kanina yung Bikini Open, naging produkto ka sa mga Bikini Open. Opo, ilang beses na. Okay, sino under At mo? saka mga pang baranggayan, wala po. Walang under sa Bikini Open, di ba? Naging freelance po ako. Oh. So, sa iba't ibang barangay. Siyempre sa Bikini Open, maraming gusto, lalo yung mga batin, yung mga indecent proposal. Kasi sa Bikini madami. Open, paano na-handle yun? Minsan, auto-block, tapos may mga naging friends ako na may pero alam nila na ayaw ko sa mga ganun. Kasi pag nakakausap ko naman sila, nililinaw ko rin na kung gusto nyo, for friends. Pero yung may gantong part, sabi ko, ayaw ko talaga. Yung ligawan ka ng batin. Hindi ganun. May naranasan akong ganyan, pero pinapaliwanag ko talaga na hanggang friend lang. Hindi ka nakipagrelasyon. Hindi. Sa babae lang. Sa babae lang. Sa babae ko pala siya na Talaga. makipagrelasyon. Yung love scene mo rito sa dalawang babae, paano mo di-describe? Gano'n ka sexy, gano'n ka daring, gano'n ka init? Yung kay Amabela po, para sa akin yung i-rate ko siya kung sa sexy. Yung kasexihan ng part ng eksena namin, siguro 9 out of 10. Ay, Kasi, nahahawakan mo na lahat. Didikit talaga lahat ng part ng katawan namin. Ang hindi na lang talaga nangyayari yung actual na Penetration. nangyayari. Yung penetration na kasi lang. may plaster. Ayun na lang talaga yung hindi nangyayari. Tsaka yung sa touching ng sa touching ng boobs, hindi ko sige gawa ng hindi ko rin lalo na kasi tinanong ko siya kung okay lang sa kanya, sabi niya hindi. So I respect that. Ayun yung mga hindi namin ginawa. So, kailangan talaga may plaster sa mga gano'n ka-init na love scene, baka aksidente. Baka mamaya accident din pumasok. Baka mamaya umuhol talaga ng totoo eh. So, isa pang love scene mo, paano mo di-describe? Isa 9. Para sa akin naman po, etong sa love scene na to kasi ganun yung mga tema ko na in real life na para sa akin 10 out of 10 yun. Sino yung 10 out of 10? Kay Sarah. Kay Pero Sarah. wala siyang matinding walang matindi na pangyayari talaga. Parang isa nga lang din yung position namin dun, pero mas gusto ko yung ganun kasi parang mas romantic siya. Kasi yung sa amin ni Amabela, parang ako lang yung may last, gano'n. Tapos yung sa amin parang naging romantic. Parang pinilit mo lang siya. Parang napilitan siya. So, okay yung bigay na bigay ang partner mo. Kaya yung kay Sarah, hi Sarah! Bye-bye! Ingat! Lagot ka. May solid